Bago po ako magsimula, nais ko pong batiin ang ating pong mga butihing ina na nandito po ngayon. Happy Mother's Day. Malungkot ang pag nag-celebrate ng mga mother na malungkot. Oo. So, Happy Mother's Day po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit pagkalinggo para kayong mga lutang? Parang anyway, tayo po lahat ay tumayo. Huwag na po natin itong gaanong patagalin dahil alam po kung nag-iisip na kayo ng inyong pupuntahan dahil celebration ng Mother's Day. Ingat lang po kayo sa inyong mga pupuntahan. Marami pong tao ngayon, marami nagkalat na bulaklak, maraming pagkain na bibilhin, at alam kong gagastos kayo. Pero yun po ang kasama sa pag-celebrate. Let's bow our heads. Patuloy po tayong sumangguni at dumulog sa harapan po ng Panginoon. Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kulang ang mga salita upang aming bigkasin ng amin pong mga pagpapasalamat. Batid mo po ang laman ng aming mga puso, hindi pa man po namin binubuksan o binubukas ang aming mga bibig. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Gayunpaman, Panginoon, nais po namin na sa umagang ito ay sambitin mula sa aming puso ang amin pong papuri, pagsamba at pasasalamat. Salamat sa panibagong araw na dinagdag mo sa aming mga buhay. Salamat na muli ay naimulat namin ang amin pong mga mata. Salamat na silayan po namin ang muling pagsikat ng araw. At salamat, Lord, sa patuloy na pagpaparanas mo ng iyong pag-ibig. Salamat sa pagpapadaloy mo ng iyong mga biyaya at higit sa lahat, salamat, Panginoon, sa iyong pagtuturo sa amin. Dumaraan man kami, Panginoon, sa mga pagsubok sa buhay, nababatid namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay mayroon pong pahintulot at nais mo na sa amin pong pagtahak sa ganitong uri ng mga sitwasyon ay manatili pong nakatuon ang amin pong mga paningin sa iyo. Ang aming mga puso ay manatiling bukas pagtanggap ng iyong mga banal na salita. Kaya Lord, samahan mo kami muli sa amin pong pagtahak sa landas ng kabanalan at katuwiran, sa amin pong pagtunghay sa iyong mga salita. Buksan mo po ang aming mga bata upang ganap po naming maunawa, Panginoon, ang kahulugan nito at ang nais mong ipakita sa bawat isa sa amin. Huwag mong pahintulutan, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa gawaing ito. At patuloy namin pong itataas at patuloy namin paparangalan ng iyong banal na pangalan. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu at pagkalooban mo kami ng makalangit na karunungan upang maunawaan po namin ang mga salita na amin pong mapapakinggan sa umagang ito. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayo umupo. Natapos po tayo ng linggo doon po sa pang-apat na punto na kung saan nakalagay po doon ay the confrontation or yung divine response. No? Nakita po natin dito sa Exodus chapter 32 verse 7 to 14. Huwag nyo na lamang pong isulat nyo na lamang po. Ito po ay pagdudugtong po natin ng atin pong napag-usapan at napag-aralan po ng linggo. Kung titinan po natin ang 32 verse 7 and 10, ang sabi po doon, your people had corrupted themselves. Hindi my people have corrupted themselves. Your people, because he is talking to Moses. Yan. Alam po natin na ng panahon na sila ay lumisan mula sa Ehipto, meron ng lugar
ang Diyos na inihanda sa kanila para puntahan. Ulitin ko po mga kapatid, ang buhay po ninyo, ang buhay po natin, may nakalaan na, may nakahanda na ating patutunguhan. May hantungan. No? Hindi po kamatayan ng hantungan, ha? Baka sabihin nyo, mamatay lang naman tayo. Hindi po. Death is not the totality of everything. Kaya wag po nating akalain na ang buhay na ito ay magsimula sa sanggol, magsimula sa pagkabata, habang lumalaki, magbibinata, magiging adult, magkakaedad, manghihina, magkakasakit, and ultimately, mamamatay. Hindi po ganon ang buhay natin. No? Kaya nung sila ay alisin ng Panginoon sa pagkaalipin, imagine mga kapatid, yung Ehipto ay lugar ng pagkaalipin. At inalis sila ng Panginoon doon sa pamamagitan ni Moses. Inaalis po tayo ng Diyos sa lahat ng umaalipin sa atin. Parang wala akong makitang spark sa inyong mga mata. Salamat Lord, salamat. Parang nakaganong kayong lahat. Ano kaya iniisip ng mga kapatid natin? Kung ang isang tao ay walang interes sa isang bagay, natural hindi niya ibibigay ang kanyang atensyon. So, siguro sa umagang ito, dahil nandyan na po kayo, wala naman nagpilit sa inyo na pumunta kayo dito pangatawanan nyo na. No? Dahil hindi po ito para sa akin lang. Nakikinabang po ako dito at patuloy na nakikinabang. Pero ayoko pong personalin ang mga benepisyo na tatanggap ko sa pag-aaral ng salita ng Diyos. If your purpose in coming here is just to attend this fellowship or this service, then you defeated the purpose. Ano ibig sabihin nun? Mayroon kang binaliwala. Mayroon kang hindi binigyan ng pansin. No? Hindi ko po kayang ipaliwanag lahat ang dapat na maunawaan nyo sa buhay na ito. Kaya nga po mas mainam na sangguniin natin ang Biblia dahil ito po ang susi upang lumaya po tayo sa lahat ng ating ay anxieties, doubts, and of course, ang banal na kasulatan o ang Biblia ang magbubukas po sa atin, sa ating mga pananaw ng kahalagahan mo. Bakit ba kailangang mamatay si Kristo sa mga makasalanan? Kasama ka doon. Bakit? Special ka ba? Special ba ako? Sasabihin ko po sa iyo, hindi. Ngayon, sige, taluntunin po natin ito. Total, nakalagay na po dyan. Kasi pagbabalik, tanaw lang po ito Ang nabanggit ko po sa inyo nung linggo, itutuloy po natin to, itatawid po natin to sa bagong tipan. Paano yung nangyari noon sa lumang tipan ay tumawid sa bagong tipan at nagkaroon na po ng pagpapalalim. Lalong-lalo na ang mga lingkod ng Diyos na ginamit niya upang ito ay bigyan pa ng mas lalong kahulugan. Pakibalik, kapatid. So, happy birthday nga po pala sa nagdiwang ng kaarawan kahapon. At sabi niya, na-surprise siya. Hindi kami na-surprise Pag-uwi namin, walang handa. Walang kaibigan, walang naghanda, walang surprise. Kaya dapat pala ang surprise laging my birthday. Kailangan pala ang pagbibigay ng
Pagbulaga ay laging may okasyon. At doon po tayo nasasanay, mga kapatid. I'm just, taking that as an illustration. Kailangan mo bang laging magpasalamat sa Panginoon kapag meron kang hawak? Sasabihin mong napakabuti ng Panginoon. Paano kung wala ka ng hawak? Sasabihin mo ba rin bang napakabuti ng Diyos? Ano po inyong masasabi, mga kapatid? At sinalita ng Panginoon kay Moses, "Yumaon ka, bumaba ka sapagkat ang iyong bayan, hindi ko bayan." Bakit? Meron na pong nais na iparating si Lord kay Moses. Hindi niya maibalibag ang sama ng loob niya doon sa mga tao sa baba, sapagkat hindi naman yun ang kausap niya. The Lord is talking to a leader. Ang Diyos ay nangungusap sa namumuno. Kaya kahit na nagwawala na yung mga tao sa baba, hindi iyon ang kinausap ng Panginoon, kundi yung taong nasa taas. At para makausap mo ang Panginoon, kailangan mo talagang hanapin ang kanyang mukha. Nandoon ka dapat sa panahon na ang Diyos ay may sasabihin sa iyo. At dahil nga umakyat doon si Moses, ang sabi doon, na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nangagsisama. Nadaanan na po natin ito, mga kapatid Imagine, ulitin ko po nananalangin si Moses sa Diyos. Umakyat si Moses sa bundok kasama ni Joshua. Ibinigay ni Moses ang pagsunod sa Panginoon dahil tinawag siya Dahil may ibibigay ang Panginoon kay Moses, yun ay ang patakaran, yun ay panuntunan ng bansa ng Israel sa pangunguna ni Moses. Nakikipag-usap yung leader, nagwawala yung mga member. Umaakyat ang leader, hirap na hirap ang leader sa pag-akyat ng bundok, nakanganga ang mga member. Hindi naman lahat ng Israel ay umakyat sa bundok, dalawa lang. So remember, mga kapatid, mahirap ang tagapanguna sapagkat lahat sasagupain mo. Tama yan. Mahirap. Mahirap maging magulang dahil sasagupahin niya ang lahat ng hirap habang pinalalaki niya ang kanyang anak. At lalong mas mahirap sa magulang na habang pinapalaki niya ang kanyang anak, mali ang paglaki ng kanyang anak. Yun ang mas mahirap. Kung buhay lang sana si Moses at siyang titindig sa inyo dito sa harap na ito, at doon ako makikinig, palagay ko mas maiintindihan po natin. Pero, kaya nais ko pong hingiin ang inyong pangunawa at ang inyong atensyon. Dalayo ko pong masayang ang inyong panahon, mga kapatid. Bakit pa ako aakyat ng bundok kung hindi nyo naman maiintindihan ang pag-akyat ko sa bundok? Baliktarin natin ang sitwasyon. Si Moses ang nasa baba, ang buong Israelita nasa bundok. Mangyayari ba yun? Kaya nga bawat isa sa atin kinakausap. Bawat isa sa atin kinakausap ng Diyos. Kaya mo bang umakyat ng bundok? Doon nga lang sa binanggit ni Puti kanina Kaya mo bang bitbitin ang cross ng Panginoon? Baka mas madali pa sa yung umakyat ng bundok kaysa magbitbit ng cross ng Panginoon. Kaya intindihin po natin, mga kapatid, nandyan ka sa iyong kalagayan, ano ang nais ng Diyos na maintindihan mo sapagkat kinakausap ka ng Panginoon. Verse 10. Ngayon, bayaan mo nga ako upang ang aking pag-iinit ay mag-alab laban sa kanila. See? Si Moses kinakausap.
Yung mga tao doon, hindi nila alam, nanganganib na sila. Ano ang papel ngayon ni Moses? Yun ang titignan po natin. Merong Diyos na nagagalit, merong kausap ng Diyos na namamagitan, meron namang ipinamamagitan na hindi alam kung anong ginagawa ni Moses sa harapan ng Panginoon. Yun ang problema ng pamilya, yun ang problema ng church. Hindi nyo alam kung anong sinakausap, kung ano nagaganap sa pag-uusap ng Diyos at ng pastor, ng magulang at ng Diyos. Yun ang problema po natin. Wala tayong kaalam-alam. At meron pa tayong galang mainip. At upang aking lipunin sila, ayan no, tingnan nyo mga kapatid, papatayin na silang lahat. Pero hindi ginagawa ng Diyos yun na hindi mo na sinasabi kay Moses, pwede naman gawin yun agad-agad. Bakit kailangan pang sabihin kay Moses, think of it? Pag-isipan po natin, hindi gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay na makasasama sa iyo. May kakausapin siya. At maaaring ikaw, kausapin ka na rin para yung mga nakaambang panganib ay hindi na mangyari. Yun ang kahulugan ng mercy. Yung may masama pero hindi nangyari sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng mercy, na pwede kang patayin ng Panginoon sapagkat alam niya na sa isip mo nagkasala ka, ang kamay mo nagkasala, ang bibig mo nagkasala, ang mata mo nagkasala, ang katawan mo nagkasala, pwede kang patayin ng Panginoon. Pero bakit hindi niya ginagawa? At ikaw ay aking gagawing dakilang bansa. Ayan no, tingnan niyo. Yung pabor ng Panginoon nandoon sa kausap niya. Hindi alam ng mga tao sa baba na ang Diyos nakikipagtipan kay Moses. Lilipulin ko sila, pero ikaw bubuhayin ko. At kahit na mawala ang mga tao sa baba mula sa iyo, dadami ang tao. Hindi ba maganda yon para kay Moses? Anong sabi niya? 11. At dumalangin si Moses sa Panginoon niyang Diyos. Dumalangin. So we intercede. Namamagitan tayo. Lahat ng mga Kristiyano ay dapat namamagitan. Hindi lang pastor. Mauubos lahat ng pastor kung sila lang ang namamagitan. Ang dami nyo yung ipapamagitan kayo. At sinabi, Panginoon, bakit ang iyong pag-init ay pinag-aalab mo laban sa iyong bayan? It is a test from God to Moses. Ano ang kanyang saloobin? Sabihin, kung sinabi ni Moses, oo nga, Lord, alam mo namang napakahirap umakit dito sa bundok. Ang taas-taas nito. Tapos, pwede man makakausapin sa baba. Bakit pinakit mo pa ako? Wala namang elevator nung panahon na yon, mga kapatid. Anong ibig sabihin nun? May nais ang Diyos na gawin mo. At kung maaari lang naman, hindi ko naman hawak ang inyong desisyon eh. Huwag tayong magreklamo. Na iyong inilabas sa lupain ng Egypto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng makapangyarihang kamay. Bakit kailangan pang ulitin ni Moses to sa harap ng Panginoon? Verse 12. Bakit sasalitain ng mga Ehipsyo na sasabihin dahil sa kasamaan? You see? Inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipurin sila sa balat ng lupa. Iurong mo ang iyong mabangis na pag-iinat at pagsisihan mo ang kasamaang ito laban sa iyong bayan. Paplaseng Tagalog na ito, no? Relent ang ibig sabihin pagsisihan. Relent. Magpaubaya. Kumbaga sa salitang kanto, okay lang yun. Bayaan mo na. Ganyan makipag-usap si Moses sa banal na Diyos. Hindi ko sinasabing maging Moses kayo para makipag-usap sa Panginoon. Huwag mo lang gayaan si Moses. Isa lang si Moses. At isa ka rin.
Huwag kang manggaya. Yung panalangin ng kapitbahay mo na maganda, huwag mong gayahin. Oh, dakilang Diyos, may likha ng langit at lupa. Ako'y nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Yung ba talaga ang laman ng puso mo? We try to imitate the prayers of others na hindi naman yun ang tibok ng puso mo. Yun ang bubbling. Ano ibig sabihin nun? Walang saysay. Nakakita na ba kayo ng bula, mga kapatid? Lalo yung mga nilalaroan ng mga bata, yung bubbles, pag ginano ng dami, di ba lumulutang yung bubbles? Tapos pagka pininch mo, biglang puputok. Yun ang panalangin na kinokopya mo sa iba. Ayun ang panalangin nila eh. Wala ka bang sariling panalangin? Why do you need to imitate the prayers of others? Bakit mo ginagaya yung pagtaas nila ng kamay? Na hindi mo naman talaga style. Nangungopya ka lang ba? Hindi ko sinabing masama ang mangopya, ha? Nag-i-illustrate lang ako, mga kapatid. Binibigyan ko lang kayo ng isang isipin na sa inyong pananalangin, kung nananalangin nga kayo, at dapat lang, dahil yun ang pinakamataas na katungkulan ng tao, ang kausapin ng Diyos. Dahil si Eva, nagkasala siya nang hindi niya kinausap ang Diyos. Nang hindi niya kinausap si Adan. Asawa ko, inaahas ako ng ahas na ito. Anong gagawin ko? Ang sasabihin ni Adan, ahasin mo rin. Eh kaso walang ginawa si Adan eh. Ayun, nagka-peste-peste na sila doon. But look at the heart of a servant. Yung puso ni Moses. Alalahanin nyo, prinsipe si Moses. Sanayan sa yaman. Galing ng Ehipto yan. Sanayan sa pinagsisilbihan. Ngayon, sanay kang pinagsisilbihan, gagawin kitang nagsisilbi sa akin. Yung transition from being served to the one serving. Kakita nyo, hirap, pag naging Kristiyano na kayo, hirap na hirap kayo. Bakit? Nasanay kayo sa dati niyong buhay eh. Ngayon, tinawag kayo ng Panginoon sa 2 Corinthians 5:17 at alam nyo, kabisado niyo yon. At nagbigti si Judas, di ba? 2 Corinthians 5:17. Kaganon si Judas. Ano nangyari? Ano bang ibig sabihin? Ano ba ang nilalaman ng 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Yan bang buhay na bit-bit nyo ngayon ay nagpapakita ng you are indeed a new creation? Nagpapakita ba yan? Na ikaw ay binago na, ikaw ay kaisa na ni Kristo? May nakikita ba? Sapagkat yan ang iyong ebanghelismo. Yan ang iyong ipapatotoo. Ba't ka nagkaganyan? Binago ako ng Diyos. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Pero nakipag-isa ko sa Panginoon, yung pakikipag-isa ko sa Panginoon, yun ang naging daan para ako ay baguhin ng Panginoon. Pero kung madali ka pa rin magalit, madali ka pa rin masura, madali ka pa rin magmura, kapatid, ikaw na sumagot. Tapos nagtataka ka, bakit hindi ko madala ang kapitbahay ko sa Panginoon? Kailangan pa bang i-memorize yan? 13. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong mga lingkod. Na silang iyong mga sinumpaan sa iyong sarili at mga pinagsabihan. Aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at lahat ng lupain ito na aking sinalita ay aking ibibigay sa inyo. Binhi at kanilang mamanahin magpakailanman. Napakaganda ng plano ng Diyos sa bansang Israel, pero hindi nila naiintindihan. Ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay ninyo mga kapatid, ayaw niyong intindihin.
Hindi sa hindi nyo maintindihan. Ayaw ninyong intindihin. Pag naging Kristiyano ka, gusto mo umatin ka lang sa church. Pag naging Kristiyano ka, gusto mo uupo ka lang dyan. Pag naging Kristiyano ka, pagkatapos ng church service, punta na kayo ng mall. Pag naging Kristiyano ka, wala lang! Basta nagpabautismo ako, tinanggap ko ang Panginoon, tinaas ko ang kamay ko, umawit ako, nagbigay ako ng tithes. Binati ko lahat ng mga kapatiran ko. Oh, service na yun. At pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan ng kanyang sinabing, kanyang gagawin sa kanyang bayan. Saan ka naman nakakita ng Diyos nagsisisi? Ngayon, kapag nabasa niyo yan, mag-isip ka na, may Diyos bang nagsisisi? Paano ginagamit ang salitang pagsisisi? Sa tao lang ginagamit yan. Hindi yan sa Diyos. So, wag mong ilagay sa sarili mo na, kita mo, ang Diyos nagsisisi. Di may kasalanan siya. Mali ang theology mo, kapatid. Kaya minsan ng mga translation sa Tagalog, wag mong kunin letra por letra. Ano ang espiritu ng letra? Ano yung nakapaloob doon sa mga salita o ang tinatawag na konteksto? Anong ibig sabihin niya ng sinasabi yan ng kapatid na Moses sa harap ng Panginoon? At sa ating nagbabasa ngayon, ipinapakita ng mga salitang yan, ang Diyos ay nagpapaubaya dahil sa isang taong taos sa kanyang puso ang pamamagitan. Siya ang humihingi ng pagsisisi para sa mga baba na alam ng Panginoon na nagkasala. At dahil siya ay nagmamalasakit doon sa mga kapwa niya Israelita, yan ang kanyang sinusulat. Nagpapaubaya ang Panginoon. Gusto na nga niyang patayin Nagpaubaya pa siya dahil lang sa pakiusap ng isang lingkod. Mga kapatid, kung ang Pilipinas, bawat isa sa inyo ay ipamamagitan nyo ang Pilipinas sa Diyos araw-araw, mawawala na ang korap dito sa Pilipinas. Pati yung kukurap-kurap ang mata, mawawala na rin yun. Bakit? Pagagalingan na yung kanyang matang kumukurap. Hindi siya mamamatay, pagagalingin. O ngayon, punta na tayo sa preaching natin. Tagal ng introduction Sa New Testament theological development, punta po tayo sa Roma 22 hanggang 25. So mula sa Old Testament, tumawid na po tayo sa New Testament. Akala nila yung ginawa nila ay dahil lang sa nainip sila. Hindi po, malalim po ang nangyari. Kumbaga yung pagkakasala ni Eva, nung panahon na sila ay nandoon sa halamanan ng Eden, hindi po natapos ang epekto noon. Hanggang ngayon, nararanasan po natin, mga kapatid. Tingnan po natin ito. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. 23. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. 24. Dahil dito ay sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay iminigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. And 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Hindi natin alam kung yung guya, di ba, kung nabasa po ninyo yung the whole 32 ng Deuteronomy, nung bumaba si Moses,
Nakita niya ang nangyayari. Tinanong niya ang kanyang kapatid, anong ginawa nila sa iyo? Ang sabi ni Moses, ay sabi ni Aaron, nainip sila eh. At dahil sa kanilang kainipan, sinabihan nila akong gumawa ka ng Diyos para aming sambahin. Kaya sabi ko sa kanila, o lahat ng mga gintong suot ng inyong mga asa-asawa, kaya di ba kayo nagtataka yung mga asawa nawawala ng hikaw? Kasi sinasanla ng mga asawa niya. Di ba kayo nagtataka nawawala? At ano siya, asan na hikaw ko dito? Malay ko! At sabi ni Aaron, inihagis ko sa apoy at wala. Nagkaroon ng baka. At kanilang sinamba. At yung kanilang pagsamba, mga kapatid, yun ang grotesque. Ano yun? Nakaririmarin. Nalarawan ng pagiging masama ng tao. Pwede ba ako magtanong ng personal na tanong? Sa inyong lahat, babae o lalaki? Sa ating lahat. Tanong. Ingatan niyo, baka matumba yan, ha? Okay. Bakit kayo nagpapaganda? Mga babae, bakit kayo nagpapaganda? Sinong may sabing pangit ka? Oh, di ba ang hirap sagutin? Kasi alam lang natin, ginagaya lang naman natin, nakikita natin eh. Hindi ka nag-decide na gayahin, pero dahil sa araw-araw mong nakikita, akala mo, yun na yung yun na yung tama. Mga kapatid, bakit ka nagpapaganda? Anong motibo mo sa iyong pagpapaganda? Hindi ko sinabing lahat ng nagpapaganda, pangit ang motibo. Gusto ko lang malaman, ano ba talaga ang motibo mo? Bakit ka nagpapaganda? At anong pinapaganda mo? Loob o labas? Ito niyo lahat ng bahay. Ito niyo yung mga bahay ninyo. Alin ang maganda? Likod o harap? Maganda ang harap. Di ba nasa likod? Kasi, nasanay tayo na kapag lumakad ng tao, nakita yung harap, oh, ang ganda ng bahay. Sinasabi ng isip na kapag maganda ang harap, maganda na lahat. Hindi ho! Hindi ho! Aling parte ng bahay mo ang totoong maganda dahil pinaganda mo ang harap? Yung harap ba ang totoong maganda dahil pinaganda mo? Ang harap lang ba ang sinasabing, ang ganda naman ng harap ng bahay mo? Kasi pag sinabing bahay, walang bahay na harap lang. Andyan pa ba kayo? Ang bahay ba harap lang? Pero bakit harap lang ang pinapaganda mo, kapatid? Bakit mukha lang ninyo ang pinagaganda ninyo? Ha? Ano po ang kabuuan niyan? Kung babasahin po ninyo yung 22 to 25, yan po ay nagpapakita kung papaanong ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay binigyan ng kahulugan. That's point number 1. Idolatry defined. Ipinagpalit mo at sinamba mo ang nilikha kaysa lumikha. Gumawa ka ng larawan na sinasamba mo, pero ang sabi ng Biblia, sa espiritu at katotohanan, walang larawan yon. Mas malalim yon eh. Sa espiritu at katotohanan. Ang sabi ni Pablo,
na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay exchanging the glory of the immortal God for images. Ipinagpapalit mo ang imahe o ang kaluwalhatian ng walang hanggang Diyos sa mga larawan. Nakita niyo ang tao kapag nakakita ng maganda ang mukha at maganda ang larawan, lalo pa nag-a-apply ng trabaho, mas madali siyang matanggap. Magpadala ka ng larawan mo, nangiwi ka, butas-butas ang mukha mo, gula-gulanit ang damit mo, yung buhok mo parang minagnet, nakatayo na, at mag-apply ka. Nakalagay doon, pleasing personality. Ang ibig sabihin ng pleasing personality, dapat maganda ang mukha mo, dapat maganda ang ayos mo. Yun ang pleasing personality sa kanila. Yung person at saka personality, magkaiba yun. Anong mukha ang ipinapakita mo sa Diyos pagkatapos mo ng church service? Alright, let's go! Tapos na ang service, man! Yeah! Come on! Banal na banal ka dito, kung makaawit ko, all my life you have been faithful. Iiyak ka. Paglabas mo, tapos na! Iiyak na! Kamunin, sunod! Ipinagpapalit mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Biruin mo, kaharap mo yung kaluwalhatian. Dama mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Ipinapakita sa iyo yung kaluwalhatian ng Diyos. Nandoon ka, habang umaawit ka, paglabas mo ng church, iba na inaawit mo. Buksan mo, papapasukin ako. Hawak ko ang dit. Okay na sana eh. Kaya nga yung pagpapalit ng personality. Personality. No? Papasok ka ng church, inilalagay mo sa hulmang panlinggo. Hulmang panlinggo hanggang alauna ng hapon. Hulmang panlinggo. Pagkatapos ng alauna, iba na ang hulma mo. Hindi na linggo. Hindi na banal. And that is how simple it is to be idolatrous, defined. Ulitin natin, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba sa mga nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Sa pinupuri magpakailanman, siya nawa. Ulitin ko po, Paul says idolatry is exchanging the glory of the immortal God for images. Anong connection nito? The Golden Calf is the OT case study for Romans chapter 1. Ibinase ang Romans chapter 1 doon sa Deuteronomy chapter 32. Pinalawak yan ni Pablo. Yun yung connection. Yun po yung nagdudugtong, mga kapatid. Israel did in history what all humanity does in heart. Yan ang patuloy na ginagawa ng puso ng tao. Maging sa panahon na ito, mga kapatid, gumagawa ka ng ginintuang baka, sinasamba mo ang ginintuang baka na nilulok ng kamay. Nag-aalay ka sa harapan ng gintong baka at kung ano-anong ginagawa mo sa harapan ng gintong baka, ipinagpalit mo ang katotohanan ng kabanalan ng Diyos na dapat ay sinasamba ng walang pagsasalarawan. Katotohanan ang dapat na hawak mo, hindi bit. At tuwan-tuwa naman tayong kinakanta, hawak ko ang bit. Sometimes, kapag maganda ang tono, maganda ang tempo, masaya ang tempo, akala natin okay na. Mga kapatid, ganun ang gintong baka.
Makintab ang gintong baka. Nangingislap ang gintong baka. Pero hindi lahat ng ginto kumikinang. Anong klaseng baka lang nililikha mo sa puso mo araw-araw, mga kapatid? Baka mas malaki na doon sa gintong baka. Baka nilagyan mo na rin ng diamante. Anong sabi ni Moses pagbaba? Sino ang sapanig ng Panginoon? Takbuhan. Ang sapanig sa Panginoon, nagisnan eh. Namulatan eh. Ilan ang namatay ng mga panahon na yun? 3,000 lang. 3,000 lang ang pinatay ng Diyos. So, hindi lahat pinatay. 3,000 kasi iba nagbalik sa Panginoon eh. At ang sabi, sa gintong baka, tunawin yan. Tunawin at pagkatapos tunawin, inumin. Yung ginto na pinaghihirapan ng tao, nilulon ng tao, ano susunod doon? Idinumi ng tao. Yung bagay na maganda, yung bagay na mabango, yung bagay na nakakasilaw, idudumi mo lang pala. Yun ang kahulugan ng ginto. Napakababang uri ng ginamit niyong materyales para ihambing ako at sambahin yan. Anong resulta? Sa 24, balik tayo sa 24. Yan ang resulta. Dahil dito ay sa karumihan ng pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang mga tao, yung masama, lalong nagiging masama. Kasi ayaw na nilang tanggapin at pakinggan ang tinig ng Diyos. Taas ang mga kamay ng mga magulang. Ilang beses na kayong nagbabala sa iyong anak? Ilang beses? Lalo na nang lumalaki na, nag-asawa na, kumikita na. Anong nangyari? Anong sabi mo? Bahala na ang Diyos sa'yo. Bahala ka na. Ayaw mo akong pakinggan eh. Mga kapatid, hindi dahil maalwan ang buhay ninyo, magiging smooth ang lahat. Tandaan ninyo, sa katigasan ng ulo mo at ayaw mong pakinggan ng Diyos, yung bagay na kinakapitan mo, mapupunta lang sa wala. Katulad nung ginto, mula sa hikaw, naging uu. Tingnan nyo. Hinulmahan. Tapos nung inumin, ikaw ba, dadamputin mo yung ginto na may kasamang uu? Pastor, sabi ng kasabihan kapag nagigipit, sa uu kumakapit. Pagtsatsagayin ko na, Pastor. Ang liliit nun, mas maliit pa sa buhangin, iisa-isahin mo, kapatid. Sinayang nila ang kanilang pagkakataon na ipakita sa Diyos dahil may tipan sila eh. Anong sabi? Lahat ng sinabi ng Panginoon, susundin namin. Yun ang sinabi niya kay Moses. Kaya doon pa lang, meron ng basihan ang Panginoon para lipulin sila. Pero dahil nandoon si Moses, hindi po yung ginawa. So, Romans 1:2-25, idolatry defined. Puntahan natin ng 1 Corinthians 10:1-14. Ito po ay warning to the church. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap. Nasa ilalim. At ang lahat ay nagsitawid sa dagat. Next. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Next. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain din ayon sa Espiritu. Next. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin din ayon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila.
At ang batong yaon ay si Kristo. Tingnan nyo yung metaphor, no? Yung bato, si Kristo. Okay? Next. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos. O, di ba ilan na namatay? Hindi lang doon sa panahon na sila ay pinatay dahil uminom sila dahil nagsumamba sila sa Diyos-Diyosan na ginto ang baka. Sapagkat sila ay ibinuwal sa ilang. Ibig sabihin, pinatay. Ang mga bagay na ito ngay pawang naging mga halimbawa sa atin. You see? Yun ang ating example. Example ng mga taong nakatawid at nagbabasa nung sinulat ni Pablo. Ngayon, yung sinulat ni Pablo na nabasa ng mga tao noon, binabasa natin ngayon. Upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nasipagnasa. Next. Huwag din naman kayong magpapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya niyaong ilan sa kanila. Imagine, ibinabalik ni Pablo yung nangyari sa Deuteronomy chapter 32. Okay? Binanggit na niya yung Roma 1:22 hanggang 25. Ngayon, binabanggit niya ang 1 Corinto 10, 1 hanggang 14. Naupo ang bayan upang magsikahit magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Next. Huwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. 23,000. Sino yan? During that time, mga kapatid, nung sila ay naglalayag na o nagpipilgrimage na sila sa ilang. Ang daming reklamador. Ang daming sobrang makapanira. Anong sabi? Nabwisit ang Panginoon. Anong ginawa sa kanila? Yung iba pinatuklaw sa ahas. Yung iba sa sobrang pagkain na nagkaroon ng problema sa sikmura. At yung iba naman, pinatay sa mga tuklaw ng ahas, kagat ng mga scorpio, mga, ano ba yung scorpio sa Tagalog? Alakdan. At yung iba namatay sa alak. And they are done. They died with alakdan. Na kinopya ng matatalinong Pilipino, ginawa nilang alaksan. Huwag din naman nating tuksuhin ng Panginoon na gaya ng pagtukso ng ilan sa kanila na mapapahamak sa pamamagitan ng mga, ahas. Masyado kayong grumble. Next. Huwag din kayong mga bubulong-bulungan. Yung bang tipong wala ang pastor, nagbubulong-bulungan. Ang sabi, kausapin ang pastor. Huwag ninyong pag-usapan ang pastor. Nagaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Next. Ang mga bagay nito ngayon nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin. Yan. Romans 14:5 o 15:4 rather. Everything that was written in the past, they were all written for what reason? For us to learn. Para matuto tayo. Na mga dinatna ng katapusan ng mga panahon. Malapit na po. Next. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo. Mag-ingat na baka mabuwal. Next. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso. Ayan na. Madalas po natin ginagamit yan. 1 Corinthians 10:13. Lalo na yung mga dumadaan sa mga matitinding pagsubok. Yung tipong palalayasin ka sa bahay mo, maghahanap ka, ang liit na natagpuan mo, maghihintay ka pa kung merong aalis, saka kalilipat. Parang may kakilala akong ganun eh. Abay, naranasan ko yan, mga kapatid.
Kababayad mo lang, may babayaran ka na naman. Ay wala ka. Mabuti pa yung babayaran, sunod-sunod, yung pangbayad. Hindi masundan. Anong gagawin namin? Ang sabalutan. Ang bayad na hindi masundan, magsasabalutan. Mabuti na lang pinadala ng Panginoon si Sister Pressy at siya nagbayad ng aming rent. Hulog siya ng langit. Happy Mother's Day. Sabi doon, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yung matitiis ng tao. Ayan. Pagkaliwanagan tayo dyan, mga kapatid. Sino ang mga dumadaan sa mga matitinding pagsubok ngayon? Wala na ngayon, ano? Kanina ang dami. Oo, ngayon, wala na. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yung matitiis ng tao. Ano ibig sabihin? Kaya mo palang tiisin yan eh. Ngayon, etong tanong. Lord, kaya kong tiisin yan kung ako lang. Kasama ko yung mga anak ko eh. Kasama ko yung asawa ko eh. O di parang inaargumento mo na ang Panginoon. Ang sabi dito, datapwat, tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuin ng higit sa inyong makakaya. Kundi, kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Nagkakaintindihan ho ba tayo, mga kapatid? Wala ho ba kayong pambayad sa utang ninyo? May nangahanting na ho ba sa inyo? Wala pa naman. Hintayin nyo. Darating. Walang tao na hindi dadaan sa mga pagsubok. Sapagkat yan ang pinakamabisang paraan ng Diyos para ano? Bakit pinahihintulutan ng Panginoon ang matitinding pagsubok? Nabalitaan niyo naman nangyari kay Pastor Aina, di ba? Na nag-suicide yung anak namin. Ang saya-saya ng pamilya namin, sa totoo lang. Totoo, masaya po ang pamilya po namin. Pero hindi dahil masaya ang pamilya namin, wala nang mangyayaring ikagugulat namin para malungkot kami. 40 tablets all in one ininom. Ano nangyari? Hindi kinaya ng sistema ng anak ko. Gumagalaw siya, humihinga siya, pero hindi siya nagigising. Hindi dumidilat ang kanyang mata. Isa sa pinakamatinding dagok ng buhay namin yung nangyari kay Pastora Aina. So, anong ginawa ng pobreng pastor? Kasi unang tatawagin talaga, tatay eh. So, nagpunta si Jed sa kwarto namin. Sabi niya, Ma, pa, si Aina, gising pero hindi... Gising na gumagalaw, humihinga, pero hindi siya nagsasalita, hindi siya nagbubukas ng kanyang mata. Noong mga panahon na yon, malapit-lapit na po siyang nag-aagaw buhay. Umi-epekto na yung gamot eh. Overdose. Karamihan ng tao kapag overdose na ng problema, anong ginagawa? Nagsusuicide. Pero hindi lahat ng taong nagsusuicide may problema nga talaga. Ibig sabihin, ano yung problemang nagtulak sa kanya para siya ay magpakamatay? Sino po dito nagtangka magpakamatay na? Huwag na kayo mahiya. Di ba, pag nawawala na kayo ng pag-asa, buti matay na lang tayo. Nananalangin na ako, pero yung panahon na yon, ibang klaseng panalangin ng tatay.
Andun si Sarah, pinalabas ko si Sarah, kaming dalawa lang ni Aina. Naalala ko kasi si Elysia, yung namatay yung anak ng Shunammite woman. Dinala sa kwarto, sa kama niya. Yung sabi ni Elysia doon kay Gihasay, kunin mo yung tungkod ko, lagay mo doon sa bata. Anong sabi ng Shunammite? Hindi ako alis dito kapag hindi ka sumama sa akin. So wala nagawa si Elysia, sumama siya. Siya mismo umakyat doon sa kwarto. Tinignan niya yung bata, talagang patay na. Anong ginawa niya? Yung mukha niya, kumbaga ito yung bata, ito si Elysia. Dinapaan niya yung bata. Binugahan niya yung ilong, yung bibig, at ipinalangin yung bata. Isang pagkakataon. Tumayo siya, tinignan niya yung bata. Patay pa rin. Inulit niya. Dinapaan niya, hiningahan niya, nanalangin siya. Pangalawang ulit, bumahin. 7 ulit. Ano ibig sabihin? Buhay na yung bata. Gusto ko sanang gayahin kay Aina eh. Pero yung idea na wala ka ng ibang lalapitan dahil agawan na eh. Agawan na ng buhay eh. So pinatong ko na lang yung kamay ko doon sa noo and then sa sikmura dito ni Aina, nanalangin na si Pastor. At pagkatapos kong manalangin, binalot na si Aina, dinala na sa emergency sa East Medical Avenue sa Quezon City. Hindi pa natatapos ito, mga kapatid. Hindi na ako sumama sa ospital. Doon sa bahay, tinuloy ko yung panalangin. Walang putol yun, mga kapatid. Walang putol yun. Sa ordinary yung pananalangin, hindi ko magagawa yon. Pero may mga sitwasyon na yung hindi mo kayang gawin, ipagagawa sa iyo ng Panginoon. Huwag niyo nang hintayin na meron mag-suicide sa inyong pamilya para manalangin kayo ng tuloy-tuloy. Wala pang pagsubok na pinahintulutan ng Diyos na dumaan sa atin beyond our capacity to endure. No, hindi ganoon ang Panginoon. Dahil sa panahon na ikaw lang sa paningin mo o sa pakiramdam mo, ikaw ang nag-iisa, bit-bit ka na ng Diyos. It is a warning to the church. Ginamit ni Pablo ang Exodus 32. Sabi doon, now these things happen as example for us. Punta tayo sa 1 Corinthians 10:6-7. Balik. Para makita po natin yan. Ang mga bagay na ito ay pawang naging mga halimbawa sa atin. Mga kapatid, yung mga nangyayari sa inyo, balikan nyo ang Biblia. Mas matindi yung nangyari sa kanila noon kaysa ngayon. Nakakala mo, yun ang malaki mong problema. May mas malaki pa pala sa'yo. Katulad nung sinabi ni... Sino ba nagsabi nun? Si Andre? O si ano? Si May? Si May. Nakala niya, yung turo ni ano, yung turo ni Kuya Andre ba yun? Ikaw, di ba? Oh. Akala ko noon, yun na malaki ng problema ko yun, mga kapatid. Hindi pala. Kasi yung mga taong naging katuwang namin sa pag-aalaga kay Aina, dalawa sa mahal na buhay sa buhay nila, katuluyan, namatay. Ako hindi ako namatayan. Inihanda ko na ngayon sa sarili ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko i-approach ang buhay kapag namatayan ako ng anak. Kasi malalaki na yung anak ko, ngayon ba ako mamatay ng anak? So inihanda ko yung sarili ko. Habang iniisip ko yun, parang yung isip ko, nasa alapaap na eh. Lumulutang na eh. Hindi ko kayang tanggapin. Kapatid, ang hirap ng pinagdaanan namin. Lalo namin, kami dalawa ni Presi. Hindi na nga, tamo, papasok si Presi, puyat na puyat. Nasa alapaap ang isip. Pero dahil anak niya ang nakataya, kailangan niyang piliin ang buhay kaysa sweldo. Ay dahil ako naman ay walang employer. Ang employer ko si Lord. Kaya ang tuto ko, more on prayer. More on visitation. Si Presi, trabaho, visitation, prayer.
At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa mga panahon na yon, lalo nang pinatunayan sa akin yung hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Malaki sana ang gastos, mga kapatid. At ang nakakagulat, mga kapatid, wala po kami binayaran. Ni 5 bulag. Hindi ko na ginamit yung duling. Wala kami binayaran. Wala. At ang kagandahan, hindi napunta si Aina sa ICU, hindi na dialysis si Aina, at hindi po nalagutan ng hininga si Aina. Pero nakita ko yung paghihirap ni Aina habang siya ay may tubo sa bibig at merong NGT sa ilong, na kapag siya'y umuubo, pulang-pula yung mukha ni Aina sapagkat hindi siya makahinga dahil yung tubo nasa baga niya. Dahil pa nagkamali ang doktor sa paglalagay ng tubo, pwede niyang ikamatay. Infection. Gaano siya binantayan, gaano siya iningatan ng Panginoon during the time of her ordeal. Tapos pinapainom siya ng charcoal. Yung charcoal, mga kapatid, pinong-pino yon. Pinupush niya yung toxic, yung lason sa katawan. Yung itim na parang uling, na pinong-pino, likido, paiinom sa kanya yon. Sa NGT dadaan. Tapos iuuu yun ni Aina. Walang amoy yun, mga kapatid. Pero dala noon, kumbaga kinakayod niya yung lahat ng lason sa laman o sa loob, sa ugat ni Aina. Ang tagal, mga kapatid. Halos 1 linggo kami doon. Napabalik-balik. Yung alam mong kinakabahan ka, na nananalayan ka na, Lord, huwag mong pahintulutan na ang anak ko ay pumanaw ng walang walang mabigat na kadahilanan. Kung nung una, ipinaliwanag o ipinakita ni Pablo, binigyan niya ng kahulugan ko ng ibig sabihin ng idolatry. Sa puntong ito, warning to the church, may ipinapakita dito si Pablo. Ano yon? Paul ties idolatry, kinakabit o ibinibigkis ni Pablo sa salitang playing, ang ano? Food, sex, entertainment, the same package today. Nasa saknong ng salitang playing. Diba nakita natin doon sa Deuteronomy na habang sila ay sumasamba sa gintong baka, yung iba umiinom, lasing, makakain, yung iba ay nagtatalik. Ang tawag ng Biblia doon, play. Play. Ngayon sa ating makabagong panahon, mga kapatid, yung play na yon ay nakapaloob sa pagkain. Sa panong paraan? Buffet. Unlimited rice, unlimited option. Yung bang alas 2 na lang ng madaling araw, pipindot ka lang sa cellphone mo at sasabihin mong, kailangan ko ng pagkain ito. Andyan ang Uber, andyan ang Grab, andyan ang Food Panda, andyan ang Lazada, at kung ano-ano pa. At the tip of your finger is just a matter of pushing it and the food will come. That is a play. Katinan niyo mga kabataan ngayon, ang dami ng chronic kidney disease. Karamihan ng bata. Ay sa amin, wala kaming chronic kidney disease kahit kumakain kami ng panutsa. Bakit? Kasi ano kami, physical. Ang laro namin physical. Meron kaming habulan sa lupa, habulan sa tubig. Meron kaming syato. Meron kaming turumpo. Ano pa? Meron kaming kabayuhan, yung tadyakan. Ha? Alam ko sa bahay ninyo, nagtatadyakan din kayo, pero hindi kayo naglalaro, nag-aaway na kayo. At meron kaming tamang oras ng pagkain. Hindi kami pwedeng umorder. May oras kami. Alas 12, alas 3. Dahil wala namang kaming merienda sa umaga eh. Ang merienda lang talaga sa amin, hapon lang ang merienda. At hapunan.
Umagahan, merienda sa hapon, tanghalian, merienda sa hapon, at hapunan. Pagdating ng alas 6, tulog na kami! Mga kapatid, alas 6, tulog na kami! Nasaan kayo pag alas 6? Nasaan kayo pag alas 6? Kanina, hinatid namin si Aina sa airport, sa Terminal 1. Nasa Taiwan na po siya ngayon. Duty and pleasure yun. Habang nandun siya, nagtatrabaho po siya. Umalis kami sa bahay ng 12:56. Dumating kami sa Terminal 1 ng 1:09. Yung dinadaanan namin, mga kapatid, nagkakape, kumakain, madaling araw yung kapatid. Palibasa siguro ang trabaho nila sa call center. No? So, nasira na yung natural na oras ng pagkain ng tao. Nasira na ang natural na oras ng pagtulog ng tao. Kasama doon si Aina, dahil panggabi siya, graveyard siya. Although malaki ang sweldo. Pero mga kapatid, hindi kami ganun noong panahon namin. Sa hapon, kailangan maghawak si nanay ng siit. Hapon yun alas 3. Ilalatag ang banig. Alam mo na kung anong gagawin mo. Tulog. Pag wala si nanay, gigising. Kakalabitin yung kapatid, wala si nanay. Pag dumating na sila, pag gising na, alisin ni nanay yung siit. At least nakatulog na kami. Yan ang kulang sa mga bata ngayon. Wala na kayong natural na tulog. Kaya kayo sakitin ngayon eh. Kami hindi kami sakitin. So ulitin ko po, yung salitang play or pagpapaunawa sa church o warning to the church, ipinakita doon mga kapatid yung sa unang Korinto 10:6-7 at ang kahulugan nito sa salitang play ay nangangahulugan ng atin pong pagkilos sa pagkain at sa pakikipagtalik at sa entertainment. Ano yung entertainment? Cellphone. Napapansin ko kami dalawa ni Presi, pag kumakain kami, nag-uusap kami. Aba, lately, nung tumanda na kami, pag kumakain kami, nakagano na kami sa cellphone. Napansin ko, na bago kayo matulog, mag-cellphone pa. Pag nagdadrive kami, cellphone pa rin. Ngayon nagpipils ako, cellphone pa rin. Dami pagbabago, di ba mga kapatid? Pumili na lang kayo kung paano nyo gagamitin ito, entertainment, na hindi kayo maaapektuhan na di mo alam, sinasamba mo na pala ay gintong baka. Gumagawa ka na pala ng gintong baka. Yun po ang babala ni Pablo sa atin ngayon. That's point number 2. Point number 3. Psalm 145 verse 4. Dito na po tayo magtatapos. Psalm 145 verse 4. Yan po yung tinalakay ng pistang Kristiyano. Ang isang lahi ay pupuri ng iyong mga gawa sa isa at ipahayag ang iyong mga makapangyarihang gawa. Ang isang lahi. Tandaan po natin, ang isang lahi. Ngayon ito ang tanong. Meron po tayong tinatawag na lahi. Pwede ba nating sabihin na ang lahing Pilipino ay pupuri ng iyong mga gawa at ipahayag ang iyong makapangyarihang gawa? Ano yung sabihin? Pupuri ng iyong mga gawa sa isa, isasalin natin sa ating mga anak. Ano ang isasalin mo sa iyong anak at sa henerasyong ito? Yun po yung sinasabing legacy contrast. Ipinasa nila sa susunod na lahi
ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Itong lahing ito, mga kapatid, anong ipapasa natin sa ating mga susunod na lahi? Pagsamba pa rin ba sa Diyos-Diyosan? Gising, mga kapatid! 333 years, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng mga praile. Ano ang itinuro nila sa atin? Relihiyon. Ano ang itinuro nila sa atin? Simbahan. Wala namang masama kung tutuusin. Sinakop nila ang Pilipinas hindi lang sa pamamagitan ng armas. Lalo't higit, sinakop nila ang Pilipinas sa pamamagitan ng relihiyon. Exodus 32 is one generation commending a calf. Psalm 145 is God's design. No? Kaya minsan magtataka ka merong NBA, ang pangalan ng team nila ay Bull. At meron naman tayong ininom na kape, ang tawag ay Starbucks. Alam niyo bang merong ka-counterpart na kahulugan yan sa sekular? Yung lahat ay Diyos-Diyosan. Yung Starbucks ay Sirena. Ang Bull naman ay si Apis. God of Strength. Kaya nga meron tayong Bull na iniinom. Kaya yung sa nangyayari sa atin, yung mga patalastas, advertisements, at promotion, ingat kayo mga kapatid. Hindi lang siya natural na promotion. Ito po ay may nakapaloob na witchcraft, hypnotism, and black magic. Tataka nga ako mahirap ang bata pero nakakabili siya ng isang 20 na na Starbucks. Magkano ang size na 20? Magkano yung 20 dito? Ha? Kasi 175 yung regular Ang susunod doon ay tall. Ang susunod doon ay 20. Ang susunod doon ay tuhod. Mas mahal yung tuhod kaysa 20. Si Jed, kapag nagre-review po, kailangan pumunta ng Starbucks. Ang dami namang kape sa bahay, 3-in-1. May Nescafe kami. Meron kaming Folgers. Meron kaming Nescafe Classic. Imported pa nga Pero bakit sa Starbucks? Play. May play. May laro. No? So, ulitin ko po, Exodus chapter 32 is one generation commending a calf. But Psalm 145 verse 4 is God's design. Anong sabi doon sa Shabbat? It's a comment, praise. Pagpupuri implies public testimony. Legacy fails when testimony stops. Kaya napakahalaga ng patotoo. Legacy fails when testimony stops. Kaya nung ako'y bata pa, si tatay, lagi ko siyang kinakausap. Ano nangyari nung panahon mo tayo? Kukwento ngayon ng tatay ko. Kaya na-enjoy ko yung tatay ko Mahilig sa kwento. Si tatay pa nagkwento, meron pang emote-emote. Hindi, may pag-ganun-ganun pa siya. Kaya ako hindi ko na makaintindihan. Kaya willing-willing ako sa pakikipag-usap sa tatay ko dahil nagkukwento siya. Nakikipagkwentuhan pa ba sa inyo mga tatay ninyo o lagi kayo minumura, lagi dahil gabi na kayo umuwi? Ha? Ano? Alaseng. Ang tatay ko hindi mahinginom. Uminom siya pero hindi siya mahinginom. Pero ang mahalaga sa tatay ko, nagkukwento siya. Ang tatay na nagkukwento, may ipinapasa. Kasi yung kwento niya, patotoo. Hindi lang siya kwento, mga kapatid. Hanapin nyo yun sa bahay ninyo. Dahil kapag wala na yun sa bahay ninyo, may problema. Nasaan? Nasaan ang mga kwento? Kaya kami ng mga bata, mahilig kami sa kwentong Lola Basyang. Lagi kami nakatuon sa radyo. Kasi kahit pa nga yan ay
fiction, meron siyang aral. Lagi ko tinatanong si tatay, anong buhay nyo nung panahon ng Hapon? Ayun, sabi ng tatay ko, anak, wag na sanang magkaroon pa ng susunod na gera. Ang hirap, anak, ang hirap. Pag isang salita, inuulit-ulit ng maraming beses, maniwala ka na. Kaya pag sinabi ng nanay mo, tandaan mo to, Yula. Tandaan mo to, Yula. Tandaan mo to, Yula. Tandaan mo to, Lelen. Pag may asawa ka na, pag magulang ka na, maintindihan mo na ngayon kung paanong maging magulang. Hintayin mo lang. Hintayin mo lang, Lelen. Huwag ka magtatanan. Ha? Hintayin mo lang. At sa mga kabataan ngayon, hintayin mo lang magiging magulang din kayo. At nararanasan ko na po yan, mga kapatid. Lalo kapag hindi na ako sinusunod ng mga anak ko. Meron na silang sariling desisyon na inuutusan mo. Nak, wag yan. Hindi, gusto ko to eh. May magagawa ka ba? Ako naman ang bibili eh. Oh. Magkano sa cellphone ko, dear? Ha? Ba't lagi mo akong iningitian? Magkano to? Ha? 16? iPhone ito eh. 14. 60? 60,000. Si Aina bumili 100 plus. iPhone 17? 17 Pro. Sa isip-isip ko, anak, sana dinonate mo na lang yan sa church. Bibili ka na isang cellphone, 100 plus. Tapos ilang linggo lang, luma na, obsolete na. Merong laro, may play. Tandaan po ninyo yan, may play ang kaaway. Ginagawa niyang maganda ang play para hindi mo mahalata. Hell is ugly. Ulitin ko ha, hell is ugly and the enemy, Satan, is making the road to hell so beautiful. Yan, may emote pa yan na beautiful. Gayan mo nga yung Yula. Beautiful. Tagalogin natin. Nakaririmarim, nakakahindi, at nakakasumpa-sumpa ang impyerno. Pero ang ginagawa ng demonyo, ginagawa niyang maganda, magaan, malawak ang daan papunta doon. Saan ka pa? Saan ka pa? O, na-enjoy mo, marami kang pera, nabibili mo lahat, branded lahat. Mga kapatid, pag matanda ka na, hindi mo na kailangan ng branded. Ay, nung binata pa ako, hilig ko sa branded. Pero nung tumungtong na ako na sa Santa Megat, sabi ko kay Presi, parang nasasawa na ako sa branded. Para ke. Kaya tumigil na ako ng pagbili ng branded eh. Kasi wala na kayong pambili. Ha? Salamat? Salamat naman daw. Lydia ha? Ikaw ha? Ikaw yung narinig ko? Sino nagsalita? Si Lydia? Si Jana. Kala ko si Lydia. Kasabi ni Lydia. Bilog na bilog at saka bibig. Talagang super emote no? Ngayon, ito mga kapatid, ito na lang. Idolatry is not the absence of worship. It's the misplacement of worship. Ulitin ko, idolatry is not the absence of worship. Hindi nangangahulugan na kapag ikaw'y sumasamba sa Diyos-Diyosan, wala nang pagsamba. Nandoon pa rin ang pagsamba. Tandaan po natin ito. Ito yung susunod. It's the misplacement of worship. Mali ang paraan, mali ang paggawa, mali ang pagsamba. Misplace. Kasi doon mo sa baka dinala eh. Ay pagdadalhan ay sa Diyos na di nakikita eh.
is a misplacement of worship. Dapat pala may part 3 to, pero wala na, hindi na kaya. So ulitin ko mga kapatid, mula sa Old Testament, tumawid sa New Testament. At mula sa New Testament, eto na ngayon tayo. We are being confronted by what happened in Deuteronomy chapter 32. And then right after Deuteronomy 32, the people in the New Testament were confronted by it because doon sa pangungusap at pagbibigay ng kahulugan ni Pablo, ipinakita ni Pablo ang malaking karumal-dumal na ginawa ng mga tao noon na ginagawa na rin nila noon panahon nila. At mga kapatid, dahil nabasa natin ang sinabi ni Pablo, bakit ginagawa pa rin natin ngayon? Andyan po ba kayo? Meron na ho bang overflow of information? Kumbaga, nasobrahan na, umaapaw na, wala nang pumasok. Barang araw, magagamit niyo po ito para i-assess ang buhay ninyo. Sino ang aking sinasamba? Tama ba yung aking pagsamba? At ano ang nagiging dahilan ko para ulit-ulitin pa ang ganitong uri ng pagsamba? So, mga kapatid, by that, tinatapos ko po ang part 2 ng ating pong pag-aaral. Pero hindi po nangangahulugang tapos na. Yung part 3, ibabalibag ko kay Pastor Joe. Yung part 4, ibabalik ko kay Bal. At yung part 5, babalibag ko kay Pastora Dulce. Puuhin po ninyo yon mga kapatid. Mas mahalaga na maintindihan po natin yung pinagmulan, ano ang naging pagbabago, at ano ngayon ang implikasyon niyan sa ating mga buhay ngayon. Marami pong salamat. Magandang umaga po. Palakpakan po natin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo ng pagpapasalamat at pagkatapos po nito yung ating